yung pagpanik ng mga tambaluslos, no? Mga grupo ni tambaluslos. Ay, dito muna tayo. Ito. So, nagmura sila lahat. Hindi sila naniniwala sa survey ng Pulse-Asia. Pero bago nila nakuha ang survey ng Pulse-Asia, ay naniniwala sila na may isa pang survey na ginanap. Ang ginawa ng survey ay tungkol naman sa sa pinalabas ng Tangerie ko, no? Pero ang Tangerie, lumalabas sa Tangerie survey ay lamang daw sila. Tapos, tuwang-tuwa sila, pumalakpak sila na makita nila Tangerie survey. Pero na makita nila yung survey ng Pulse-Asia na kabaliktaran, sa Tangerie kasi lumalabas na sa survey na 53% na tao ay pabor na palitan ng ating konstitusyon. So ngayon, palakpak ng palakpak sila. Pero pagdating sa pagdating naman sa kinabukasan, nagpalabas ang Pulse-Asia ng survey, kabaliktaran, 88% ang ayaw ng survey, 88% ng Pilipino. Kung 100 million ang populasyon natin, 88 million na Pilipino ay ayaw sa napalitan ng ating konstitusyon, lalo ng economic provision. So, yan po ang katotohanan. So, tingnan mo dito. So, ito, nakalagay dito sa Pulse-Asia survey ay noong March 2023, ibig sabihin isang taon nakalipas, 45% lamang na Pilipino or 45 million sa 100 million ang kumukontra na palitan ng ating konstitusyon. Ngayon, nang nakaraang itong Marso lang, March 6 to 10, ang ayaw ay 88%. So, ibig sabihin, umakyat siya ng 43%. Big leap against charter change should compel legislators to abandon. So, yan po. Ang dito sa report ng Pulse-Asia ay napakarami po ang kanilang tinanong. Hindi lamang po ang tungkol sa Chacha. Nagtanong din sila kung gusto ba nila pahabain ang termino ng mga opisyal o hindi. Nagtanong din sila sa ibang mga bagay, sa mga kung sino ang napusuan na maging presidente. Kumbaga, marami sila mga issue. Pero ang mga tao ni Tambaluslos ay nagreklamo na niyayari daw ng Pulse-Asia yung survey. Tingnan natin, Pulse-Asia versus Tangerie. Yan. The result of the Pulse-Asia survey conducted from March 6 to March 10 using face-to-face interviews with 1,200 respondents ages 18 years and older is in stark contrast to another poll by little-known market research firm calling itself Tangerie, claiming that 52% of Filipinos favor charter change. The Tangerie survey, released on March 22, said 14% of Filipinos strongly agree, while 38% somewhat agree with the proposed constitutional amendments. Chacha advocates in the House of Representatives, led by Speaker Ferdinand Martin Romualdez, readily welcomed the Tangerie survey. This indicates a pivotal shift in public sentiment. Wow! Salita ko no, kundi kakampi daw nila ang pamamayan, sabi ni Tambaluslos. Tapos sabi naman kanya ng assistant, si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, na taga Pampanga, sabi niya ay pumabor din siya. Although may mga reklamo siya konti, pumabor din siya sa survey. At sabi niya, it now appears that Tangerie survey was used to manipulate the opinion. So, ibig sabihin, lumalabas na binayaran pala ni Tambaluslos itong Tangerie survey para magpalabas na survey na pabor ang mga tao sa kanilang ginagawa na palitan ang economic provisions ng ating konstitusyon. Kayon, ang hindi niya kalain, kinabukasan, nagpalabas din ng resulta ang Pulse-Asia. So, nagpalabas ang Pulse-Asia ay 88% sinabi kabaliktaran, 88% ang ayaw. O paano to ngayon? Sino paniwalaan mo dito? Kung ako tanungin mo, mas naniniwala ako sa Pulse-Asia.
So yan po, kaya sa dalawang yan, maniwala kayo, maniwala na lang kayo sa Pulsisya. So anyway, yan po ang aking maiksing kwento tungkol po sa pagpapanik po ng mga tao ni Tambaluslos. Tapos dahil diyan, nagalit sila. Nagalit itong mga congressman. O ito, tingnan mo. Ang galit nila. Nagmumura. Ayan. House leaders, slum survey. Ibig sabihin ng slum, pinagmumura nila ang survey na 88% ang kumukontra sa constitutional sa tsatsya nila. Sabi nila, House leaders on Sunday criticized Pulsisya recent survey showing that 88% of Filipinos believe that the 1987 Constitution should not be amended now or any other time. So, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, Deputy Speaker David Suarez, and Deputy Majority Leader Janet Garin said the survey could be black propaganda. Anong black propaganda? Mas naniwala ako sa Pulsisya, tawagin black propaganda. Ay, mag-resign na kayo lahat. Diluloko nyo lang taong bayan. At saka, i-check ko, hindi ko pa to check. Meron akong subscriber na nagbanggit dito na sa bayan ni Tambaluslos ay meron daw siyang 3 bilyon na project na kalsada sa 3 kilometro. Wow ha! Masyadong malaki yun. Hindi ka panipaniwala yun. So anyway, tapos na tayo dyan, so much so with issues, at least victory tayo, palakpakan tayo, pinakita natin ang ating lakas. Akala ng mga Tambaluslos na ito, makaya ng kakainin ng Pilipino. So ulit, magandang umaga, Tambaluslos, Kibuloy. Tapos, Congressman J.J. Suarez, Congresswoman Janet Garin, Salvador Panelo, Harry Roque, at Rodrigo Sara Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.